JR, si Kuya, tsaka si JY. Tapos next week, Barangay Dalton naman, ang mag-lead ay si Tita Ali. At kami ang mga alagad niya. 23. Kami ang mga alagad. Tapos, January 30, Marlet. 23 si Mama. Tapos si Nanay, si Ate Chelly, si Ate Eugene. Tapos sa last of the month, si Marlet naman ang mag-lead. Okay. Okay. Ito na yung icebreaker, care of Ate Ami. Barangay Inocentes, you may start. Opinion. Online. May gusto mo? Start ka na. In your opinion, who is God in your life? Who is God in your life? In the present, sino siya sa'yo? In your opinion. Sige, ako na mauna. Sino si God sa buhay ko? God of my life. Siya ang kasama ko sa buhay ko. Siya ang gumagabay at patnubay. Patnubay ko sa loob ng 85 years. 85 years ng buhay ko. 85 na ako. Imagine. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa ating Panginoon at ginabayan niya ako, pinatnubayan, binigyan niya ako ng magandang buhay at masaya ako sa naging buhay ko sa loob ng 85 years. Imagine, kaya masayang-masaya ako. Na-enjoy ko itong buhay ko sa loob ng 85 years. At alam ko na ang Panginoon ang pumatnubay at gumabay sa akin. Kaya siya din ang the best doctor ko na nung magkasakit ako, tumawag lang ako sa kanya, nanampalataya ng lubos-lubusan at pinagaling niya ako agad. Alam ko na nung magkasakit ako, hindi ako nangangamba, wala akong pangamba kung ano mangyayari sa akin. Kaya ang dasal ko noon, Lord, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Kung ano yung nais mong mangyari sa buhay ko, let it be. Yun. At awa ng Diyos naman, di naman ako nakaranas ng mahirap na karamdaman. Pinagaling niya ako agad. At alam ko na siya ang guidance ko sa lahat ng mga problema ko sa buhay. Basta itatawag ko lang sa Kanya. Kaya siya ang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. Yun lang po. Amen. Happy birthday, Nanay! Thank you. Invited kayo lahat. Invited 4 kayo. years. Pumunta kayo dito, ha? 85. Pumunta kayo dito. Marami kami handa. Punta kami dyan. Punta kayo. Sama kayo sa amin. Dapat nga, andito kayo, Bale, video natin yan. Para sa akin, who is God in your life, in the present? Bali sa akin, God is love of blessings. Bali, sa ngayon na natuto ko, kung hindi siguro ganito na nalapit din ako kay Nanay, nalapit din ako sa church, nalapit ako sa mga tao, dahil yung mga blessings din na sa mga taong nagbigay sa akin, na-share ko kahit papano. Hanggang ngayon, ito yung nagiging buhay ko. May taong nagbibigay na totally yun ang nakikita ko sa buhay ko na ganun pala ang pagmamahal, kung mahal mo talaga ang Diyos at meron kang Diyos, matututunan mong mag-share ng blessings. Kahit papano, kahit maliit na bagay, maibibigay mo sa mga taong nangangailangan. Sino siya sa'yo?
si God. Siya ang talagang siguro King of King, Lord of Lord. Yun lang po. Amen. Pass na ako. Ano ko yan topic ko yan Next. Barangay Amariles. Amariles, calling. Amariles. Narinig niyo ako? Oo. Narinig ako? Yes. Okay. Sa akin, God is a personal God eh. So, sa akin, unang-una, He is my Savior. Savior not only physically, sa lahat ng mga pangangailangan, but all importantly is spiritually. Yung pag namatay ka, may eternal life ka. He is my Savior. He is my Lord. Siya ang in control. Siya ang in control sa aking buhay. Sovereign God siya. No? He is my master. He is my father. Sa lahat ng panahon, matatawagan. He is a covenant keeping God. Pag sinabi niya, gagawin niya sa akin, sa buhay ko. My provider, my healer, my blesser. God is the God of blessing. Sa panahon ng pangangailangan, nandun siya. And He is always omniscient, omnipotent, omnipresent God. Ibig sabihin, omnipotent, it's Almighty God sa buhay natin. Kahit sino, no? Creator of everything. And then, omniscient is everywhere. Omnipresent God pala yun, is everywhere. Kahit nasan ka, nandun siya. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Saan ka man nandun, nandun siya. And omniscient God, all-knowing God. Alam niya lahat ang nangyayari sa buhay natin. Ganun siya sa buhay ko. He is everything. He is under control. Sa lahat-lahat, siya yung, He is my life. Yun ang Panginoon ko. Sa buhay ko, He is my life. For without Him, I am nothing. Yun si Lord sa buhay ko. Yun lang. Amen. Amen. Okay. Mother. Tatamaan yung tato mo. To me, the Lord God is my Abba Father. I really look to Him as my Abba Father because He signifies to me all power and authority, totally in control over all, over my life, over all the universe. There is no other power that is greater than Him, our Abba Father. Strong and mighty God, majestic, because He is the King of my life, and He is also a good Father. No one can ever be gooder than our good God. And He's also my faithful God, my faithful source. And He is also a gracious, loving God and a best friend, because my relationship with Him is up close and personal, as we have a personal relationship with Him. That is who God is to me. Faithful and true. He's good all the time. He is a gracious God. That's it. Thank you. Amen. Barangay Plainview, JR Marlet.
Malda nasa office. Hello. Be, ikaw muna. Nakamute ka. Nakamute. Nakamute. Okay. Wait lang. Baba ko muna si Aya. Sa akin po si God, lalo na po ngayon dito sa amin, nasanay kasi ako before na dati nakasama ko yung mga magulang ko. So ngayon na parang ako na din yung naging tumayo na head dito sa bahay. Sa akin si God, father siya. No, siya yung para sa akin lagi kong matatakbuhan pag may problema, pag pangangailangan. Siya din yung provider, siya yung nagbe-bless din sa amin. So, yun, parang si God ngayon is yung parang magulang ko. Siya yung father figure dito sa bahay namin. Yun lang. Be, ikaw na, Be. Sa akin naman, si God, kung wala si God, wala ako. Wala tayo. Parang siya yung matatakbuhan natin. Pag masaya tayo, pwede natin sabihin yung mga nangyayari sa ating maganda, yung mga problema natin. At siya rin yung source ng lahat, yung kalakasan natin, yung buhay natin. Kung ano yung meron tayo ngayon, lahat nanggagaling sa Kanya. At alam ko din na si God, yung mga hindi natin makontrol, sa ngayon, alam ko si God yung lahat ng may control nito. Siya yung lahat ng siya yung future natin, kumbaga. Kumbaga, wala na tayong ibang aalahanin dahil si God na yung bahala sa atin sa lahat. Siya yung bahala sa buhay natin. Basta isurrender lang natin yung lahat sa Kanya, lahat kaya nating malagpasan. Parang yun, siya yung father figure, father talaga natin na alam mo yun na kahit anong pagkakamali natin, once na lumapit tayo sa Kanya, alam kung patatawarin at patatawarin pa rin niya tayo. Yun lang po. Thank you. Barangay Lancaster. Ayan. Kami ba muna, ate? Yun. Si Jana daw muna. Layo. Jana, ikaw daw. Si God para sa akin siya ay gift na nagbigay sa atin ng buhay. Who we worship and adore. Harap mo yung mukha mo na wala ka. Pero kita, Jana. Ayan. Yeah, focus mo. Yan. Ulitin mo, Jana. Ulit. Para sa akin, God is a gift who give us life. Who we worship and adore. Si God daw sa kanya is the giver of life. Yan. Sa akin naman, si God, yun, same thing din sa Barangay Plainview. Yun nga, she's the greatest father talaga. Siya yung nakakaalam ng lahat ng buhay natin. Kung masaya ka, kung malungkot ka, siya yung lagi mong nakakasama. So hindi lang siya yung nandyan para sa bigyan ka ng blessings, binibigyan ka din niya ng kahirapan, not just na binigay niya lang sa iyo yun, pero may purpose yun. So kung siya din yung nakakaalam kung saan ka nahihirapan, so lahat ng pagkakamali mo alam niya. So talagang overall siya yung nakakaalam ng mga nangyayari sa buhay natin. So kung ano man yung nararamdaman mo o yung nangyayari sa buhay mo, sa kanya ka lang kakapit. So sa kanya lang ako kumakapit. So pag may times na masaya ako, syempre when worship, pinagpapasalamatan natin siya. Kapag malungkot naman tayo or may mga problems na nangyayari, siya din yung nilalapitan natin para mas lumakas tayo and yung ma-solve natin yung mga problems natin. Yun lang. Thank you. Ayun, kami na. Nigo muna. Nigo. Si God, creator siya. Love kami. Ayun. Short but sweet. Creator daw, love kami. Ayan. Tapos sa akin naman, si God, yan yung mighty fortress for me. Especially during this pandemic. Talagang dito mo nakita how powerful si God. And He is always faithful. Never niya tayo nilet down sa lahat ng mga bagay. There might be things na nangyari ngayon na
beyond our control. Pero nakikita mo kung gaano niya transform yung mga bagay-bagay to show you kung gaano siya ka-powerful, to show you na there's a lot of things na He planned for your life. And knowing that, yung talagang siya yung nakita mo na makakapitan mo, hindi ka na matatakot eh. Alam mo yun, yung time na nag-start yung pandemic, lahat ng worry, lahat ng doubt, dumating ata sa akin, nasabi ko ata lahat ng prayers para i-dissolve yung anxiety, to dissolve yung depression, the stress, and all that. Pero yung time na to, hindi ko alam na yung negative things that is happening around me could turn to be a blessing. So tama pala yung sinabi nila. At the end of the day, it depends sa'yo kung paano mo talaga tinitignan yung mga bagay-bagay. And God being our fortress, the source of our strength, and yung lahat ng deliverance doon sa mga nangyari sa atin, yung buhay ko lalong nakita ko na develop lalo kay Lord. Kasi binigay niya sa akin yung sagot. So again, for me, He is everything, just like lahat ng mga sinabi ninyo. Pero talagang si Lord yung God of all. Lahat, healer, provider, blesser, savior, personal best friend talaga. So He's a fortress talaga sa buhay ko. Yun po. Thank you. Thank you. Dahil walang Tivoli, so Barangay Covina na. Absent sila Wala si Tivoli. Chay. Inaano ko tinext ko, wala minessage. Baka late na tulog. Meron yung Saturday class, kaya... klase. Hindi amin yun. Oh. Honey. Malaki yun Doon sa katanungan ngayon, si Lord, yan para siyang anino sa akin. So, nandyan lang, sunod na sunod, 'di ba? So, si God, hindi niya sinabi sa atin na magiging smooth yung ating buhay. So, every now and then magkakaroon tayo ng trials, ng problema, pero si Lord, pinramis niya na magiging faithful siya sa atin. Na nandyan siya, pag tinawag natin siya, nandyan siya. So, yung problema, nandyan yan So, pero hindi niya tayo papabayaan during the time na meron tayong difficulties at problema sa buhay natin. So, yun ang ko kay Lord, no? So, eto, katulad nito, yung nagkaroon ng pandemic, nabanggit ko na sa inyo, di ba? Nawala na ako ng work, ganyan. Pero, nevertheless, hindi pa rin. Maganda pa rin yung provision niya sa akin at sa amin, sa pamilya. So, ayun, thankful pa rin. So, ayun lang. Ikaw na. Okay. Para siyang superhero, di ba? Lagi siyang nagsisave sa'yo pag may mga issues, problema ka. Natatakot na walang kasi alam mo na nag-gain ka ng confidence because alam mo meron kang gabay, meron kang tatakbuhan, tsaka omnipresent siya, kahit saan ka, nandun siya. So, parang yung sense of, kahit mawala na lahat, alam mo na hindi ka nag-iisa dahil meron kang isang, parang isang entity, superhero na sasagip sa'yo kahit anong oras. Yeah. Yan lang. Thank you. Kami naman. For me, talaga, father talaga si God. Parang same with mama and papa. Yung father na pwede kang magsumbong, pwede kang humingi, pwede kang humingi ng guidance. As in,
as in Abba Father talaga, na parang usually pati even in my prayers, even in my journal, hindi nga God parang as in like Father, para pati pag nagpe-pray ako like Father God, parang yung reverence ko sa kanya more apart from dun sa pagiging king niya, pagiging King of Kings niya, ang reverence ko talaga sa kanya. Father na pwedeng pagsumbungan, pwedeng paghingan, pwedeng hinga ng guidance, or mag-good night ka, mag-good morning ka. Parang kung paano ka sa tatay mo, sa family mo, God, talaga, Father ang tingin ko kay, ang reverence ko kay God. Ikaw. Ayan. Sa akin din po, Father din and always the Father. Yun po talaga yung tingin ko lagi sa kanya. Kasi lalo na ngayon, pandemya, parang siya po talaga yung nagpoprotekta sa atin. Kaya yun po talaga yung tingin ko sa kanya. Father, Ama. Thank you. Tita Ali, Tito Ed. Ako? Nasabi niyo na lahat eh. For me, God, Father God is everything. Nasa kanya na lahat. Yun lang. Sabi niya rin eh. Sabi niya kanina, parang nasabi na nilang lahat. Wala na akong sabi. Sa akin, siyempre, He is everything. God is everything. Kasi maaga kaming naulila sa tatay. Tama yung sabi nyo na wala ka namang ibang malalapitan na anytime nandyan sa tabi mo. Siya, every time na kailanganin mo, andyan siya sa iyo. Sa lahat ng pangangailangan mo, sa hirap, sa ginhawa, kasama mo siya. Alam natin na siya ang na gumawa sa atin. He created us and He provided for everything. Kaya nga anong tawag doon? Hindi swerte, anong tawag doon? Blessed tayong lahat kasi may kinikilala tayong Panginoon na tagapagligtas, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagpapagaling. Lahat ng sinabi nyo, tama. Lahat ng sinabi nyo. Wala na akong masasabi at wala na akong mahiling kahit na ngayon na medyo frustrating tong katayuan natin na minsan malungkot, minsan masaya, but then wala tayong dapat ipangamba. Kamukha ng message ni Ike noong nakaraan na lagi tayong may pag-asa habang nabubuhay. And every gising is a blessing. Sabi ni, narinig ko kay Krong yun eh. Every gising is a blessing. So, sabi po ni OG Diaz yun. Kaya, saka ng Dex Battalion. Tayo na meron tayong Panginoon na ating tagapagligtas. Yun lang. Amen. Thank you. I will stop my share now. Ako na? Go. Sige. Go, Ate Ami. Okay. Sa mga narinig ko kanina, yun na yun eh. Yun na yung topic ko eh. Sinabi niyo na lahat. So, closing prayer. Hindi, mag-share lang ako. Dali Nabi niyo na lahat eh. Wait lang teka. Benediction na. Benediction na. Ayan. Okay. So, before we start, laki ng mukha ko. Let us pray. Father God, Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God, Lord, sa mga narinig niyo, Panginoon, O God, Lord. Yun po yung declaration ng puso ng bawat isa, Panginoon. Lord God, Lord, na ikaw ang aming Diyos, Panginoon, Lord God, ikaw yung ever-present God, Lord God. Lord, sa
hapong ito, Panginoon, O God, Lord, sa araw na ito, Panginoon, O God, Lord, mas i-reveal ko pa, Panginoon, kung sino po kayo sa buhay namin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun nga yung, ito yung topic natin ngayon, the great I am. No? Sino tong I am na to? So, sa Exodus, sa Exodus chapter 3 verses 13 to 15, sabi dito, Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. The name you shall call me from generation to generation. Okay. So yung natin is the great I am. Sino tong ito yung itong Exodus chapter 3, dito yung nagpakita si God kay Moses through the burning bush, no? So dito siya nagpakilala kung sino siya. So dito niya sinabi kasi sinabi ni God dito na ilalabas ko kayo ng Egypt. So basahin niyo na lang yung story ni Moses, kung paano napunta si Moses sa Egypt, kung paano din napunta yung mga Israelites sa Egypt. So dito sabi, ilalabas nila. Paano, sabi niya, anong sasabihin ko? May duda pa si no? Harap-harap na nagpakita sa kanya si God through the burning bush, na hindi yung bush na alam niya hindi namamatay, yung hindi nasusunog yung bush, no? That's nagsasalita pa. Yung ganon. So may duda pa siya dito, paano ko sasabihin sa kanila? Sino ka ba? Parang, sino yan? Sino yung nasabi mong Diyos? No? So sabi dito sa 14, so dito tayo mag-concentrate sa verse 14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. So ano ba yung ibig sabihin ng I am? I am who I am is actually the description of the most holy name of God, a name by which so many in his other names are derived, and that is the name Jehovah or Yahweh. The I am is the description of Yahweh. It's where we get the Hebrew YHWH. No, yun nga yung dati din yung sinabi ko sa inyo, yung hindi nila mabanggit kasi bawal banggitin yung name ni God na Yahweh. So, ang ginagamit nila is yung Lord na all caps, no? Hindi lang yung hindi yan yung basta Lord siya ng all caps, meaning Adonai. So, doon sa YHWH, so hindi nila mabigkas yun, nilagay nila yung vowel na AOA. So, naging Yahovah. May mga dumating na mga German na hindi nila mabigkas yung Y, no, at saka yung H. So naging Jehovah, yung Y at saka W. So kaya naging Jehovah siya. So when we call upon the Lord, when we call upon the specific name Yahweh, we are evoking the presence of the Most High. So kanina, mga binanggit nyo kanina is yun yung personal relationship nyo kay God Diba? Kung ano siya sa inyo. So yun yung kaya sinabing I am. Kaya sinabing I am, yun yung ano siya sa iyo. Yun. Hindi kaya yung meron the God who spoke, siya yung nag-spoke ng creation. So si God pre-existed siya, hindi siya create. Nandun na siya before the creation. He is the Alpha and the Omega. Si God. So God is saying, I am who I am, and I will be who I will be. Therefore, you can change me into whatever you want, but I will be what you need. Kung ano yung kailangan mo, siya yun.
Kaya yung I am, yun yung pakilala niya. I am. The I am who I am expresses the truth that nothing or no one defines who God is but the Lord God Himself. So yung kanina sa mga narinig ko, ang ganda eh. Sabi nga, I am. So sino siya? Si Abba. Diba? Mostly narinig ko sa inyo, God is the Father God, Abba Father. So yon po, yung iba, ang isang example din ng yung the great I am is yung pag yung narinig nyo yung mga Hebrew words, no, katulad ng Jehovah Shammah or Yahweh Shammah, no? Ito yung sabing si Lord lagi kong kasyama. Kaya matatandaan niyo lagi ko kasyama. I am the Lord God who is there for you. Yung I am always with you, yan yung Jehovah Shammah or Yahweh Shammah, no? I am present even when you don't need me. So siya ba lagi nandyan? So isa pa example ng ng isang name ni God, Jehovah Jireh. So lagi narinig yan, di ba? Jehovah Jireh or Yireh, Yahweh Yireh. I am the Lord God who provides. So narinig ko din kanina sa inyo na merong yung si Lord Provider, no? I am the Lord God who knows what you need even before you need it. Yan yung si God eh. Hindi mo pa hinihingi, alam na niya na kailangan mo yan. So siya yung provider natin. Jehovah Rapha or Rapha. I am the Lord God who heals. So narinig natin yan sa mga katulad ni Nanay na pinagaling agad ni God. So si God is the healer. So Jehovah Shalom, ito yung Shalom, sabi Shalom, lagi na rin naririnig. I am the Lord of peace. The Lord is peace. God is the only one able to give us the peace that passes all of our own understanding. Ito ay mga sample lang ng names ni God na yung character niya nandun sa name. No? Kung ano yung itawag mo sa kanya, siya yun eh. Diba? Kung ano yung sabi nyo nga kanina, He is our Abba Father. Tatay talaga na ibang klaseng tatay siya. No? God is love. Narinig ko din sa inyo yan. No? Yon. So ngayon, hindi lang, mas marami pa yan. Hindi ko lang siya inelaborate kung ano-ano pa yung mga names ni God na marami. Na yun yung kaya sinabing I am. Kasi kung ano yung kailangan natin, siya yun. Kung ano yung kailangan natin ngayon. Pwede din na kasi nating God is the same yesterday, today, and forever. So, nire-remind tayo kung ano siya noon, kung paano niya tayo tinulungan noon. Pero hindi lang tayo magko-concentrate sa dati. Parang hindi mo pwedeng sabihin, 25 years ago, ang galing-galing ni Lord sa akin. No? Pero ano siya ngayon sa'yo? No? Pwede mong maalala din yung noon na kung ano yung si God noon sa iyo, pero every day makikita mo bukas pa lang na mata natin, 'di ba? Sabi nga paggising paggising blessing, no? Paggising pa lang natin life na 'yon na masaya na tayo. So God is a giver of life. So hindi lang sa ginamit sa Old Testament yung word na I am. Ginamit din to sa New Testament, most especially sa Book of John. Maraming ginamit. So ito mini-mention ko sa Book of John lang. So sa John verse 6, chapter 6 verse 35, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. So si Jesus, so sinabi dito sa Book of John, I am, si Jesus na yung nagme-mention ito. Nagsasabi na, I am the bread of life. So Jesus said, I am the bread of life. So yung bread of life, ginamit siya na si Jesus daw is bread of life. So siya yung nagbibigay ng buhay, everlasting. So hindi tayo, pag kinain mo yung kaya nga 'di ba pag nagko-communion tayo, yung sabi is yung bread, si Jesus, symbolic of Jesus Christ. So, yun po na hindi tayo magugutom. Ibig sabihin, yung life everlasting. 'Di ba lagi minsan maririnig mo nagugutom na ako, yung ganon. Physically nagugutom yung katawan natin. Pero pag spiritual,
no? Yung kahit anong gutom na ano natin, pag nandiyan sa iyo si Christ, no? Yung life mo everlasting. Yun po yung ibig sabihin ng bread of life. Tapos ano pa yon, number 2, ginamit ni John, si Jesus, nagsalita nito. Again, therefore, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me shall be by no means walk in darkness, but shall have the light of life. Sabi sa John 8:12. So, ibig sabihin, si Jesus is the light of the world. Katulad niyan, ngayong pandemic, ang daming, maraming nasa darkness, no? Kung hindi mo kilala si God, dark yung paligid mo. Kung wala si Kristo sa puso mo, dark yung paligid mo. Pero pag yung si Jesus nasa heart mo, no, I am the light of the world. Ang tingin mo lahat sa buhay, maganda, no, mas lighter siya. So si Jesus nag-i-illuminate, umiilaw. So Jesus as the light of the world offers a choice between the darkness of sin and the glistening light of life in His presence. So pag yung presence ni God, andyan siya, maliwanag di ba? Mas anong gusto natin kay Jesus o kay Satan? Siyempre mas gusto natin sa light kaysa sa darkness, di ba? So Jesus is the light of the world. So ano pa yung isa pang I am? I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Ito ginamit to sa John 10 verse 9. So ginamit to nung sheep, sa sheep, kino-compare tayo sa sheep. So si Jesus daw yung door. So Jesus is the door and He alone offers the true path of salvation. So yung pinto na to, si God, si Jesus lang to na pwedeng yung salvation. Pag path na to, pag pumasok tayo dito, we will be saved. So kinompare siya yung I am, si Jesus na I am the door. Okay, number 4. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. So si Jesus daw is a good shepherd. So I am, ginamit to yung word na I am, na good shepherd. So ano ba yung, hindi lang siya shepherd, kundi good shepherd, no? Habi dito sa John 10:11, he laid down his life for the sheep. So katulad ni Jesus, namatay siya para sa ating kasalanan. So siya yung nag-iingat sa mga sheep niya, katulad natin, iniingatan niya tayo, at namatay siya para sa atin, para ma-save tayo. So yon yung as a good shepherd, si Jesus. Okay, number 5, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. So ito yung Jesus is life giver. Ginamit to yung kay Lazarus yung namatay si Lazarus. Ito yung power ni Jesus over death. So katulad niyan yung kung nasa darkness ka at pinili mo at inaccept mo si Jesus as your Lord and Savior, yung patay mong buhay, no? Patay na siya, ngayon buhay ka, na buhay, no? Nagkaroon ka ng liwanag, nagkaroon ng pag-asa yung buhay mo, no? Sabi, I am the resurrection and the life. Okay. So number 6, ito memory verse, John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, siya yung pathway natin, no? Siya yung path, siya yung katotohanan, at siya yung life. Andun pa rin, ito ang dami na dito. Dito pa lang pinapakita na kung sino si Jesus. Siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa Father except through Him, no? Except through Jesus. So ito yung sa John 14:6. So maraming nangyayari sa buhay natin ngayon. So personal talaga Spirit kasi si God. So dapat yung spirit natin naka-line din, align
align kay sa spirit ni God, ni Jesus. So, siya lang yung natin, the way, no, papunta sa langit. So, hindi ka makakapasok sa heaven kung hindi dahil kay Jesus. So, hindi mo pwedeng tawagan si, katulad ngayon, January 9, ang dami pong naglalakad at ang dami pong tao sa Quiapo dahil sa Nazareno. No, yung ang dami pong nabulag ngayon. So, nasa darkness po ngayon. So, yun po. So, si Jesus lang po yung the way, the truth, and the life. So, ito pa yung number 7 na ginamit sa John, yung I am, sa John 15:5. Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, siya yung Jesus as the vine is our source of life. Kung life today and everlasting life. Kung hindi ka nakadikit sa, kung putol yung branch mo at hindi ka nakadikit sa vine, no, patay ka, no, patay yung buhay mo. So yun nga, si Jesus pa rin yung source ng life natin. So sabi, I am the vine. So si Jesus to yung sinasabing I am. So meron pang mga ginamit sa John na I am, no, yung sa John 8:5, 58 pala, John 8:58. I tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was born, I am. So pinatunayan kasi ni Jesus na siya nga ay God, no? At dito siya binato ina-attempt batuhin ng mga Paris ng mga tao, pero nakatakas si Jesus. So ginamit din to sa Book of John, yung I am na to. So 8 yung ginamitan sa Book of John ng I am na pinapatunayan ng deity ni God, ni Jesus is God. No? So ganun yung I am. So in conclusion, the great I am. Jesus is the eternal I am. He was and is to come. So he will be eternally present with his people, those who call upon him in faith. No? The 8 I am statement of Jesus says him as our Lord and God. He is our Redeemer and friend. Ayan, minention ni Ate Ana. Best friend, no? A source and center of all truth. He is ready to move in your life today. So today pa lang, no, ngayon pa lang malalaman natin, Lord, ano ka sa buhay ko? Yun nga, pag-gising mo pa lang, life na no? God is life. God is love, no? In this name, God is identified as self-existent and eternal, the same yesterday, today, and forever. An eternal source of everything we need. If you have a need, God has a name. No, ang ganda nun. If you have a need, God has a name. So, when you feel like giving up, remember or write down or utter the names of God. Yung mga sinabi nyo kanina, no, who He is in your life in the present. So, worship Him for who He is. Yun po. So, meron po tayong nawala yung aking okay. So, meron dapat akong nawala siya hindi siya inaccept ng PowerPoint. Nawala. So, yon. So, ito yung God in our life. So, who He is in our life in the present. Hindi lang siya yesterday, na nakatuon tayo yesterday, pero every day, pinapakalala sa atin ni God kung sino siya. So, kailangan present, yung meron tayong, yung personal, yung ating relationship. Hindi lang sa nakatuon ako, uy, buti pa siya. O yung mga testimony ng iba na, uy, buti pa siya, pinagaling ni Lord. But ako hindi pinapagaling ni Lord. Pero si God, kung titignan mo, hindi ka man gumagaling. Pero God is, nagpapakilala sa iyo si God. Nagpapakilala sa iyo si God personally kung sino siya sa iyo. Yun po. At yun, let's pray. Father God, Lord, thank you, Panginoon. O God, Lord, na nagpakilala ka po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, that you are
our Savior, Panginoon. That you are our hearts, Panginoon, O God, that yung promise mo po, Lord God, that you will never leave us nor forsake us. Thank you, Father God, Lord, that you are the great I am, Panginoon, Lord God. Kung ano yung kailangan namin, ikaw yon, Panginoon. Kung ano yung kailangan namin, may pangalan ka, Panginoon, O God, Lord. Lord, hindi ka lang po, Panginoon, na basta espiritu or basta hindi namin nakikita, pero, Panginoon, personally, alam namin, buhay ka at sumasagot, Panginoon, at nasa puso namin at patuloy na gumagabay sa amin. You are good, you are faithful, you are great, Panginoon, O God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ingatan kami, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po. Amen. 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 Thank you, Tita Ami. Amen. Thank you. Galing. Thank you. Galing, nag-notes ako. Ang galing. Nakaka-bless. Yung Ang ulo ganda. ni Ami palipat-lipat. Yung ulo Oo niya nga po eh. Ano yung Ang galing. Yung ulo. Magic eh. Bakit yung ulo Magic. nakita Nakita yung nyo? ulo, floating head. Bakit nagpo-float yung ulo? Bakit ako hindi? Mabigat ulo mo, Tol. Palipat-lipat yung ulo eh. Pwede pala yun. Galing eh. Galing. Anong ulo? Ano daw yung ulo? Lechon, ulo. Nagpe-float yung presenter mode. So pag nagpe-present siya, nandun pa rin yung face niya sa slides. Yes. Galing. Teacher na teacher si Ate Ami. Bagong ano yan ng Zoom. Update ng Zoom. Ayun, may bago palang Zoom eh. Di ko alam yun ah. Pag nag-share screen ka, pindutin mo muna yung advance. Tapos meron yung beta ng PowerPoint. I-click mo. Yun. Andun ka na. Tapos pwede mo rin naman siya tanggalin eh. Tanggalin yung ulo. Oo, kung Tanggalin yung ulo. Pwede katawan lang. Pwede pa pwede. Yung habang ginagawa niya, meron siyang may head. Oo, may head yung nakikita. Pwede din tanggalin. Kung naiirita ka sa mukha mo, nakikita mo. Okay. Ganda Pag ginawa namin yan, baka pag tinanggal, mawala lahat. Wala ang ulo. Nawala lahat. Thank you, Ate Ami. Sinimulan niyo na rin yung prayer. So, ang magpe-pray ngayon ay si JR, si Kuya, at saka si JY. So, ito pa rin yung prayers. Okay, so mag-start na po ako. Father God, we thank you for this day na binigay niyo sa amin. We thank you, Father God, for Tita Ami na ginamit niyo po to share your word para sa amin. We thank you, Father God, for your continuous blessings and provision na binibigay niyo po sa aming family. We thank you din po sa opportunity nito na nakapag-fellowship po kami at makapag-worship po kami sa inyo. Father, nilalapit po namin ang mga family, Lord God, na naiwan ni Tito Joy, Natividad, Tito Edgar, Tito Jory, ni Mang Taimi Caper, ni Ate Teka Alma, ni Ma'am Roberta Allen, ni Sir Willie Torres, and Let Belen. Father, we pray na you continue to comfort po yung mga family na naiwan nila, na kayo po ang tumulong at sumama sa kanila sa kanilang pinagdadaanan, na kayo po ang makapagbigay sa kanila ng peace and joy, Lord God, habang sila po ay mag-move on po sa kanilang pagkawala. Gayun din po, patuloy po namin nilalapit at pinag-pray ang buong pamilya ng Natividad, Ex-Conde, Eliasar, Ayuyaw, Nebriaga, Abaco, and Esperanza. Father, kayo po ang patuloy na mag-bless sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay. Gayun din po, kayo po din po ang magbigay ng hedge of protection, na kayo po lagi ang mag-ingat sa kanila, lalong-lalo na po sa kanilang paglabas, na wala pong sakit, wala pong virus, wala pong aksidente,
ang aming makukuha, Father God. We also pray na kayo din po ang patuloy na magpagaling kay Ate Jonah sa kanyang ovarian and hormonal issue. Gayun din po, we pray kay Tita Lucille na patuloy pong nagdadialysis na yung kanya pong pinagdadaanan, Lord God, lahat po ang kanyang dialysis ay maging maayos, laging gumana, Father God, na mag-work po yung kanyang paggagamot. Gayun din po, patuloy po kami nagpapasalamat sa pagpapagaling niyo po kay nanay at pagbibigay niyo po sa kanya ng good health and strength, Father God. Patuloy pa din po namin dinadalangin ang kanyang lakas kada araw, Father. Gayun din po, lubusan po kami nagpapasalamat sa another year po na ibinigay niyo sa kanya. Gayun din po, nilalapit po namin, Father, si Ate Jinky, La Chica, Father, na patuloy pa din po kami naniniwala na kaya niyo po siyang pagalingin, Father. We claim healing upon healing sa kanyang pancreatic cancer, Father God. We pray na sa laban na to, Father God, na mapatunayan po na kayo po ang healer, Father, sa kahit anong sakit po. Gayun din po, we thank you for the success of Tito Eric's operation. We pray na patuloy po siyang makarecover, maging normal po ulit ang kanyang pangangatawan. Gayun din po, nilalapit po din namin ang pinsan ni Chrome na si Ella sa kanyang karamdaman na rectal cancer. We pray, Father God, for kanyang healing. Gayun din po sa recovery ni Ma'am Alicia Baltasar. And ganoon din po sa good health ni Ma'am Mir de Guzman. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Next. Ako na, no? Dear Lord, maraming salamat po sa aming muling pagsama-sama ng buong pamilya na ikaw po ang focus namin sa aming pag-uusap, sa iyong magandang mga salita na ibinibigay mo po sa amin. Binibigyan po kami ng lakas sa araw-araw. At patawarin mo rin kami, Lord, sa aming mga nagawang kasalanan na year 2020 at sa bagong taon na itong dumating. Na sana po, Lord, bigyan mo po kami ng kabawasan sa anumang aming gagawin. Bigyan ng tulong na maging maayos po kami sa aming buhay. Lalo na po itong pong nararamdaman po namin na dumating ng mga virus. Sana, Lord, ang mundo na bawat tao ay mabigyan mo po ng tulong na sana mawala na po itong tuluyan at muling makaligover po ang bawat bansa na aming ginagalawan. Lord, wag po sana kami pababayaan sa aming mga gawain. Na alam namin, Lord, na ikaw lang po ang makakasolve nito at alam namin, Lord, na sa aming mga nagawang kasalanan ay sana po mapatawad mo muli kami. Maraming salamat, Lord, sa lahat po na alam namin na hindi mo kami pababayaan at bigyan ng kalakasan. Lord, maraming salamat po sa aming kapatid na si Chrome na sa kanyang trabaho ay mabigyan po siya ng magandang trabaho na may kalakasan at pati ang kanyang kasamaan sa trabaho. Maraming salamat din po, Lord, sa mga magulang ni Pauline na nakapagpatuloy na po ng trabaho lalo po sa kanyang ama na nagkaroon po isang kapit. Maraming salamat din po, Lord, sa drugstore na Carewell Pharmacy na sa aking pamilya. Yung ko, Lord, na mapapaunlad mo pa po ito at marami pa po matutulungan din mga may sakit. Maraming salamat din, Lord, sa mga
credits na natatanggap ni Jonah sa kanyang bagong digital PR job. Lord, alam ko na hindi po siya pababayaan, hindi po sa karamdaman. Alam ko, Lord, sa iyong mga kamay na iniipo, ay alam ko, Lord, na ikaw lang po ang magpapagaling. Bigyan mo po siya lagi ng kalakasan sa araw-araw pagtatrabaho. Maraming salamat, Lord. Alam ko po na ikaw lang po ang duluna sa lahat ng kanyang karamdaman. At Lord, sa aming isang kapatid na si Jessica, na bigyan mo po siya ng magandang trabaho sa Lalamove, na mabigyan mo po siya ng maraming kliyente, na ito po isa po sa kanyang pag-unlad sa kanyang trabaho. Maraming salamat po sa mga blessings na binibigay niyo po sa aming kapatid na si Ike at si Ann sa kanilang clothing business. At bigyan mo po sila ng maraming clients na ito po lahat po ito yung mga close deal nila, na sana po tuloy-tuloy po ito sa year 2021 na wala pong patid, at bigyan po sila ng siksik, biglig na blessings. Maraming salamat, Lord, sa kay Charisma sa year 2021 sales revenue na target po na 4.5 million, na alam ko, Lord, ikaw lang po ang makakagawa nito sa tulong po ng bawat isa sa kanyang mga tauhan. At Lord, bigyan mo po lahat ng kasagutan ang aming bawat panalangin sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa, at ganun din po sa property na binibenta po ni Laik at Ann sa Calatagan, Batangas. Alam ko, Lord, na hindi mo po ito pababayaan, at malapit na po ang kasagutan nito na maibenta po ito na maayos. Kaya hindi naman po sa aming kapatid at Arlet, sa kanilang ng dalago, na ganoon din po ang kasagutan, na ikaw lang po ang nakakaalam na kung kailan po ito na kanilang matatanggap. Maraming salamat sa lahat, Lord, ng mga blessings. Lahat ng mga sinusuot, kinakain na sa araw. Patawarin mo sa lahat ng pagkakautang. Ito pang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Amen. 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 Dito sa birthday ka muna. Sino ba si Dion? Father, we thank you Nakasan? po. Wait lang. Father, we thank you po sa birthday celebrants and anniversary ni Nanay, si Tita Jess, si Ate Jeng, at si Lola Nene. Sana maging masaya po yung birthday nila at ma-enjoy po nila yung celebration nila. And sana din po yung cures and sana po ma-cure na yung tayo with the vaccine. And pinag-pray ko din po yung mga nasalanta na typhoon, earthquake, violent victims in the Philippines. At sana po maging peaceful na yung turnover sa Amerika between Joe Biden and Donald Trump. In Jesus' name, amen. 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 Thank you. Amen. Thank you. Yes. Amen. Thank you. Good job. Thank you, Ami. Thank you. Ron, saan kayo punta? Saan ka Ano? pupunta? Picture. Ano? Ano? Picture. Asan si ano? Nalapit ka kasi madilim. Ikaw na lang mag-picture. Control command. 4? Wala. 3. Okay. 1, 2, 3.
Yes. Ay, sorry. Sorry, wait lang. 1, 2, 3. Yes. Yun. Okay. Isa pa. Thank you. Wala na, okay na. Okay. Ay, bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Have a nice Next week. weekend. Bye. Thank you all. Ingat. Mama, Ingat mama. kayo lagi. Sama tayo Mama. next week. See you, ano. Birthday ni See you Nanay. next week. See you next week. Next week. Bye, birthday na. Birthday na na. Happy Bye. birthday, Nanay. Happy birthday today. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Aya. Happy birthday. NR pa rin eh. Thank you. Bye, Jana. Thank you. Happy birthday. Bye-bye. God bless you all.